parang minsan iisipin mo na lang na, bakit Totoo okay ba sa tong iba mga to? mag-isip? Oo, Ah, totoo ba 'tong mga 'to? Kasi talagang, ewan ko, ayun, siguro kaya talaga mabilis rage bait. Basta, when common sense goes out the window, medyo mabilis mo akong mahahatak na mag-inis at makipag-discuss sa'yo. Pero yan, tinatry ko nga siya na na iwasan. Pero minsan kasi talaga, alam mo yung may araw na pagod ka, tapos gusto mo talaga makipaggerahan. So, makikipag-away ka lang. May ganun ako kasi araw. stress reliever din siya, makipagbardagulan Oo, online. totoo, totoo, totoo. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. So ayun, ang pag-usapan natin today is yung rage baiting. Kasi ang daming issue ngayon online na kainis na. Nangre-rage bait. Ah, well, yung iba, I think, honest take nila yon sa mga issue na nakakagalit. Pero may mga nakikita na rin ako na rage bait talaga. They're Oo. doing it in purpose. So, instead na isa-isahin natin yung mga issue online in recent weeks, let's just talk about rage baiting and then mention those posts as example. I think mas maraming makukuha yung mga listeners natin by discussing yung rage bait itself because tagal na yan di ba? Pero hindi siya masyadong pinag-uusapan. So para sa mga hindi familiar sa rage bait, oo. Ang tanong ko, bakit hindi nila alam yon? Kasi, Pati sila nare-rage. oo. Ah, para sa akin kasi, as an online citizen, kailangan familiar ka dun sa mga, I wouldn't say trend, but the different types of posts that you see online because it will make you a better user of the internet, di ba? So one of the things na I think essential na naiintindihan ng mga tao, ng mga netizens is yung rage baiting. So meron akong dinownload or kinuha na meaning, no? But I would also like to get your own definition. So yung sabi online, rage baiting is the act of posting online content that is designed to make people angry so they will react, comment, and share it. So the goal is not honest discussion. The goal is engagement. Anger makes people respond quickly and every reaction helps the post spread further in the algorithm. So, paano niyo i-explain ang rage baiting sa isang tao na hindi alam kung ano siya? Yan. Kasi English yung binigay kong definition kung tatagalogin nyo. Lalo na siguro yung mga magulang natin, di ba, yung mga medyo older generation, ano ba yung rage bait? Yun. Paano niyo siya i-explain? Siguro ang pinaka parang ko na dyan, synonym ng rage bait is kapag nag-game ako tapos natitilt ka, yung tilt na term. Kasi naiinis ka na nagagalit ka na. So if I would explain rage bait, it is something na ikinaiinis mo yung post na towards naman yun sa parang pananadya. So naiinis ka na doon sa post kasi nananadya na siya. Parang gano'n. Yung mare-rage bait ka na o nire-rage bait ka na niya. Siguro gano'n ko siya explain. Sadya na yung pang-iinis Sa akin, technically, rage baiting is making contents that intentionally enrages or intentionally pisses people off to get engagement. It's not about the content, it's about the feeling that they will invoke once you watch it. Yung tipong minsan alam mo, sabi nga nito, it's more of sadyang pangiinis. And usually, or most of the time, they will be topics na talagang very sensitive, like politics,
like yung culture and yung basta anything that triggers a negative response would be considered rage baiting. Yun ang iinis, no? Yung pag nabasa mo, parang kating-kati ka mag-react kasi sobrang exaggerated or extreme yung sinabi niya. And in fact, ayan, ang question kasi is, ano ba yung common signs ng rage baiting? And ang nakita ko, number one, extreme or exaggerated opinion. As in, parang sobrang oversimplified yung or broad generalization yung sinasabi niya na parang lahat na lang ng ganyan, ganito, no? Tapos, may mga post na misinformation na napaka-obvious. Ang naalala ko, medyo rage bait ako dati. Yung mga flat earthers, alam mo yun? hindi ko alam minsan kung talaga bang naniniwala sila or nagre-rage bait lang sila, no? Nang-aasar lang sila. Kasi meron akong friend na flat earther siya, pero kunwari lang na flat earther, nagre-rage bait lang or kumukuha lang ng engagement online kasi engineering graduate to eh. Alam mo yun, science course yung course niya. So, nung na-meet ko in person, tinanong ko, alam mo yung mga post mo na Flat Earth Society, ganyan. Sabi niya, ay hindi, wala. Naaliw lang ako dun sa mga nagre-react. No? So, alam mo yung obvious misinformation. Tapos, lalo na sa X no or sa Twitter, yung mga engagement traps na mga unpopular opinion, di ba? Usong-uso sa X yung mga unpopular opinion, yung prove me wrong, tsaka yung let's see who gets offended. So ito yung mga type ng mga common types or signs na isang rage bait post. Kayo, ano ba yung mga naaalala nyo ng mga rage bait post na kayo, not necessarily nag-react, but isip kayo or nainis kayo nung nabasa nyo or nakita nyo or napanood ninyo? Mauna na ako kasi feeling ko marami nakalista si Panda regarding sa rage bait. Kasi ako, hindi ako masyadong ma-engage kasi alam ko nga na mauubos ako ng energy tsaka inis. So usually niyan, para hindi din kumalat sa algorithm ko, ini-skip ko or parang iinisin ko lang yung sarili ko pero hindi ako magpo-post or what. Siguro isa lang sa mga pinatulan ko dyan was during the time of COVID, especially of the vaccination, the transmission. Doon lang siguro ako yung doon lang ako siguro that time. Siguro nasa field din kasi ng work ko na talagang nagre-react ako sa mga posts or sa mga misinformation na talagang kinokorek ko. At the same time, siguro naglalabas din ako ng sarili kong point of view as a nurse na ito yung regarding sa vaccine, ito yung regarding sa mga anti-vaxxers, no? Oo. Kasi meron talaga, kasi siguro meron na din akong isa pa lang sa tagal ko din na working sa hospital, isa pa lang yung nakilala kong anti-vaxxer na pasyente. Genuine na anti-vaxxer. Na genuine na anti-vaxxers. Okay. Iba pa yung mga co-employees mo or colleagues mo na hindi, sabihin natin nasa admin side or mga nasa back offices na during that time, I get it yung takot. I get it na kulang yung information. I get it na mabilis nilang paniniwalaan yung mga bagay na saan sila comfortable na magiging okay sila na hindi magpa-vaccine or alam mo yon yung mga ganong conspiracy kasi pareha sila ng paniniwala kaya yung paniniwalaan nila. So ang panlaban lang talaga at that time, information, study. Sige, sabihin natin na nagkakaroon ng side effects, ganyan. Pero that's 1 out of 1 million, out of 500,000, ganyan. Kung magkaroon ka, hindi namin sinasabing wala, pero isa ka dun sa 1% na yun. And we do have prophylaxis. May mga pwede tayong ibigay na medication to counteract that yung medication compared kapag halimbawang nagkaroon ka ng sakit. No? So, I think yun lang yung isang naalala ko during the time of COVID na talagang nare-rage bait ako sa mga posts kasi siguro close to profession, siguro, mga ganyan. Kaya doon ako mas may say, yun. Ikaw, Ano na yung say, Panda? Isa-isahin mo na. Hindi ako karami, but
as a Joke lang. resident palagi mainit ang ulo. Hindi. Ano, mabilis ako ma-rage bait with contents that hits yung common sense. Mm-mm. If alam mo yun, like the very basic things in life na literal na pag sabi mo common sense na lang. Hindi pa common. Doon ako talaga mabilis ma-rage bait. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil inisip ko, nag-isip ka ba? Ganon. Hindi siya sa pagiging elitista, hindi siya sa pagiging intellectualist or what not. It's more of, kasi minsan may mga bagay na kung bibigyan mo lang siya ng at least 5 seconds or 5 minutes of your time to analyze, to understand, magigets mo. Hindi mo na kailangan mag-rage bait unless talagang yun yung purpose mo. 'Di ba? Mm-mm. Like tong recent magbibigyan ako example to recent Oo. mga Go. recent issues. Yung when it comes to pagiging, alam mo yung pagiging dissenting human being man lang with Mm-mm. towards other people, to alam mo yung as a person who grew up in the Philippines, we had Filipino culture, we have religious beliefs growing up. Tapos may GMRC pa tayo sa school nung nag-aaral pa tayo. So alam mo yung the foundation of at least being morally and ethically sound, dapat nasa atin na. Dapat meron na tayong basic understanding na may mga bagay na hindi na dapat sinasabi because we know, one, it might be harmful to other people, hindi man physical, but it could be emotional or it could be psychological. Two, there are things that we don't say because alam naman natin na kung sa atin sasabihin yun, masasaktan din tayo. So, bakit pa natin siya sasabihin in general? 'Di ba? It's for people na hindi religious. Ako, I'm not a religious person. So, if we're looking at it in a lens of someone who's not religious or walang religious foundation, ang isipin mo naman is, paano ba masasabi na it's morally wrong or ethically wrong to say or whatnot? Ako inisip ko na lang palagi is, isipin mo kung anong mararamdaman mo pag sa'yo yun sinabi. If it's gonna impact you in a negative way, di ibig sabihin, alam mo yun, hindi na siya okay. That might be a very simplified way of explaining things, pero parang yung kasi yung pinakamadaling ipaliwanag sa mga tao na hindi kayang mag-isip ng sobrang komplikadong bagay. Ganon. Tapos, so yun nga, so going back to the example, it's yung kay Ann Curtis, yung example, yung sinabihan siya na nag-iinit and whatnot, ganyan. Kasi eto na-reach bait talaga ako recently dito. Kasi when I saw the people who are defending the congressman, sobrang nabaisip talaga ako. Sabi ko, bakit parang kasalanan pa nung taong na-sexualize siya? Bakit kasalanan pa nung babae? At bakit siya pa yung villainize ng mga tao? Tapos, ang weird pa doon, they're bringing up topics that's unrelated. Topics like, nagpa-photoshoot si Anna naka-bikini, may show siya ng mga medyo provocative. Hindi naman yun yung point. Na, nagets ko yung punto naman nung medyo naintindihan ko naman yung punto nung congressman, but it was taken in an incorrect context the way he worded the example. Tapos when you see comment sections and people defending him, sobrang ewan ko, hindi ko alam kung bakit, pero parang minsan iisipin mo na lang na bakit totoo ba tong mga to? Oo, totoo ba tong mga to? Kasi talagang ewan ko, ayun, siguro kaya talaga mabilis ma-rage bait. Basta when common sense goes out the window, medyo mabilis mo kung mahahatak na mag-inis at makipag-discuss sa'yo. Pero yan, tinatry ko nga siya na na iwasan, pero
minsan kasi talaga, alam mo yung may araw na pagod ka, tapos gusto mo talaga makipaggerahan. So, mag-away ka lang. Ganun ako Kasi araw. stress reliever din siya, makipagbardagulan Oo, online. totoo. Anyways, Oo. ikaw, anong sa'yo? Medyo marami din, iba-ibang topics, no? Ang nakapagpa-react sa akin, no? Ah, Sometimes I see a rage bait na kaya kong may willpower ako Iwasan. na hindi mag-react. But yeah, there are some topics na talagang pag nakita ko, hindi ko maiwasan na mag-react. Especially, yun nga, nung COVID, I particularly remember nga yung mga anti-vaxxers, I choose to react because harmful yung post if Yes. pinalagpas ko. Isa pa, mga tungkol sa HIV na belief, no? May mga nakikita ko na, I don't know kung rage bait ba to or talagang misinformed siya unaware. Oo. o are unaware. Ako, sa tingin ko, kailangan ko mag-react dito kasi it could be harmful. Someone could read it and bring harm to themselves, which reminds me na related din tungkol sa mga mental health. Yan. May mga wrong posts talaga or misinformed. Nagre-react ako kahit na hindi ako mang-aaway or hindi ko directly sasabihan yung nag-post na mali yan. I would share at least what I know and hopefully yung mga makakabasa nun would be smart enough or would be to read the comment section at pumunta sa post ko and hopefully mas makorek. And actually there are some common topics na favorite ng mga rage baiters. Nakalimutan ko sabihin kanina na isa din sa reason kung ba't ako mabilis ma-rage bait is when I see post or I see contents na alam ko na misinformation. I get triggered kasi nga in this day and age when where internet information is easily accessible, it also means na mas madaming tao ang madaling maloko na misinformation. So, I think isa din yun. So, feeling ko, minsan gusto ko rin palagi nag-share ng thoughts ko kapag if it's a topic na alam ko naman talaga by heart. Yun lang. Yan, sige, go na. Yeah. Minsan kasi yung misinformation, katulad na mention natin, minsan talagang hindi nila alam, pero yung iba, intentional because they have Yes. another purpose for it. No? So, yung mga common topics na nagtitrigger ng rage bait, number one na dyan talaga politics. Primarily because meron silang ibang purpose for it kaya sila nag-rage bait. No? Kapag mga gender and relationships, yung mga men versus women, katulad ng issue kay Ann Curtis, no? Tapos sa LGBTQI plus community din, no? Yung I remember dati yung paggamit ng mga trans women ng CR. CR. Oo, di ba? Ang daming argument no? Some are going for a healthy discussion but there are people who post na simply engagement bait lang or rage bait lang yung post nila about it. Tapos, money lifestyle, yung mga poor versus rich, yung minsan may mga post na napaka-entitled, hindi mo alam na nag-isip ba to? Kasi parang sobrang galing from a place of privilege yung post niya na ano ba to? Intentional ba? Or talagang hindi niya alam yung Hindi pinost alam. niya? Oo. I remember recently, ano nga ba yun? Yung post na HR ba yun? Nag-post na parang Yung good luck late, sa'yo. yung- Kasi 2 hours na Yeah. 2 hours, Matagal 2 hours naghintay. na late. Hindi yung late yung interview, tapos umalis na yung applicant, tapos nag-react siya na kung Nasaan ganyan yung ka na? attitude mo, Makahanap. hindi ka makahanap ng trabaho or something like that. Sabi ko, Mali naman common yung sense yun Naaalis ako kasi 2 oras or, di ba? Ang tagal ko na naghihintay for an Yes. applicant. Tapos late din yung response. 11 ng Sobrang gabi na tagal ata. kasi. Oo. Hindi, parang, oo,
parang 7:30 umalis yung applicant, tapos 11:20 Oo. naghanap before yung lunch. HR. So imagine nyo yung Yung plus gap. may 2 hours pa Tsaka prior, di maganda ba? ang paalam nung isa. Oo. Magpaalam siya na Oo. I am leaving MMM. Then after 2 hours pa nga siya, nireplyan ata or ano. Di ba? Sa akin parang dapat ang kini-question mo doon yung company culture nyo. Bakit hindi sila Yes. respectful sa time ng mga applicants, di ba? Applicant pa lang yon. So ako naman, I could imagine, what more yung mga empleyado, di ba? Exactly. Tapos pinapasweldo na nila yon, so baka mamaya mas feeling entitled sila na gawin nyo yung mga utos namin, mag-overtime kayo without pay, etc. Kasi pinapasweldo namin kayo. No? So something like that. Ayan. So other types of topics, no, yung mga generational comparison, yung mga Gen Z, mga snowflakes, yung mga ganyan. mga o yung mga okay boomer na mga type of post. Tapos food and culture, yun nga, attacking traditions, no. May ano dyan may bago dyan sa food and culture. Well, more on sa culture. Narinig nyo na yung siblings. Yung kaaway natin Hindi lahat pa. ngayon, yung South Korea. Anyway, I think, Oo. ayun. Anyway. Oo. Ako naman, yung recent na naalala ko na related sa food, which is interesting, yung the right way to cook adobo, ganyan, Oo. 'di ba? Tapos yung mga survey na best food in the world. Tapos feeling ko yung iba intentional na kunwari gagawin nilang 2 or 3 yung obvious na mas masarap. Kasi ang gagawin nila number 1, yung parang wala unknown na food or hindi popular na food para ma-reach bait yung mga tao into commenting na bakit yan yung number 1? Bakit yan Parang yung meron din ganyan, pero hindi naman sa food. Yung sa art ngayon, nauuso, yung nag-one sa ginudge is hindi nila, karamihan hindi gusto. Tapos Ay, yung oo. di ba? Pwede din yan ipasok sa... I don't know if it's a rage bait or talagang yun yung judge's decision. Ganyan. Pero yung iba kasi, Kala ko yun yung ginagamit na siya invisible for na rage culture bait. na kala ko yun yung Hindi, iba invisible pa. na sculpture. Hindi. So, pwede kasi yung iba, nagkakaroon lang, pinapalaki lang, tapos yun na yung ginagamit nilang content for rage baiting. Di ba? Talagang, iaano lang nila yung... Ayan, no? So, other topic tungkol sa health, body image, and fitness advice. And meron akong friend na yan yung favorite niya na reactan. Kasi nga, health it could be dangerous, no? It could be harmful pag may naniwala. And sometimes, yun nga, ginagamit siya to increase the engagement. Madalas, yung mga may binibenta na supplement, etc., sila yung madalas mag-rage bait kasi it increases their engagement. So, marami nakakakita ng mga binibenta nila na mga supplement. So, kaya common topic din yan for rage bait. And lastly, yung mga hot takes, no? About everyday behavior or siguro part na rin ng culture, katulad sa X, no? Forever ko nalang nakikita sa gay community yung issue ng open relationship, 'di ba? Minsan may mga napaka-outrageous na opinion, tapos yung issue ng trans women, 'di ba? Lagi ding may ano doon, may mga unpopular opinion about those. So, ako lang ba? Ganyan. ako lang ba? Is it just me? Ang tanong is, bakit nga ba tayo nag-re-react? No? So, sa kanina, sinabi natin na we want to correct yung misinformation. And most of the time, yung reaction ko din towards that, especially pag harmful. But some of the common reasons why people react sa rage bait is emotional trigger. As in, hindi mo pinigilan yung sarili mo. Siguro nga, pagod ka na, mahina na yung willpower, or minsan naghahanap ka ng stress reliever, mang-aaway na lang ako online.
Ako, ito, yung desire to correct misinformation. I know people, they react to rage bait because related na siya sa ego and identity nila na parang mas maganda yung opinion ko tungkol dito. Gusto kong i-share ko nga to, no? And then, of course, there are keyboard warriors na talagang they want to they want to spread yung belief nila or yung principle nila, kaya talagang sila mismo yung naghahanap ng mga specific type of post regardless kung genuine post siya or rage bait post. Gusto nila na mag-react doon or mag-post ng comment nila. Another reason why people react to rage bait post kasi napakadali niya gawin, particularly sa Facebook. Isang click lang, meron ka na yung quick reaction, di ba? Yung like, love, anger. Tapos, minsan talagang itatype mo na lang yung sasabihin mo eh. Kasi piniprepare na rin nung platform na mag-react. And sadly, may mga tao talaga na nakikipagbardagulan online. Nagre-react sila kasi Entertainment. for entertainment. Kayo, ano ba yung mga reasons bakit kayo nagre-react? Aside from, I would like to assume na most of the time we react because we want to correct misinformation. Pero, have you ever reacted to rage bait because gusto niya lang aliwin yung sarili niyo or entertainment lang? Kayo ba? Ako, pag may time, ako pag may energy. Ano yun? No ako doon sa ewan ko kung iniisip ko kung meron akong for entertainment lang or ano. Kasi lagi nga po sa isip ko, parang would it matter ba kapag halimbawang inano ko for entertainment? Halimbawa, for entertainment yung content. Parang iniisip ko lang din, saan tutungo tong usapan natin? Or parang, Diyos ko, mapapagod lang ako sa'yo. Pero siguro, kung halimbawa may nag-approach sa akin na kung ano yung opinion ko or ano dyan, pwede ko sabihin. Usually kasi, yan eh. Ako personally to. Nag-react naman ako. Pero dinidelete ko din. Pinapost ko yan. Tapos, okay, didelete ko na kasi para isipin ko ano yung mga error response. Papadig ba sa akin or may iba pang opinion or mag-stick siya, hahaba pa, ganyan-ganyan. So, didelete ko din siya. Pero kung halimbawang medical yan or yung forte ko kasi, pinopost ko. Kasi sure ako na parang I have evidence eh. Meron akong mga hawak na mga studies, mga ganyan. Tsaka forte ko naman yung pag-uusapan eh. Popost ko. Siguro isang post lang din kung mag-comment man or mag-rebut or may magtanong, yun lang yung re-replyan ko. Tapos ayoko nang pahabain kasi iikot-ikot lang din yung usapan. Yan yung point mo, ito point ko, tapos papaintindi mo sa akin yung point, mga ganyan-ganyan. May emotional trigger ako na, shit, nagigigil na ako. Ayaw mo sige, dapat kalma ko sarili ko. Hanggang information lang yung isasagot ko. Kaya siguro bihira ako mag-react sa mga ano. Second is, ang haba kasi ng post ng iba, nakakatamad basahin. Kaya ang haba. Kasi minsan doon nabibuild up yung rage mo eh. Nabibuild up na yung rage mo pag tinapos mo yun. So doon pa lang, ayoko na, nararamdaman ko na inis na ako. So madalas, no, hindi masyadong nagre-react talaga kapag hindi ko bet, ganyan. Ako depende. Sabi mo kanina. Oo, depende. Depende sa mood ko. Lalo na kapag nasa mood ako na I'm choosing chaos. Minsan, segue lang ako. Asa 30 na laging galit yan. Pag pinakita ko na content na alam ko na misinformation siya. Tapos, I'm just challenging. Minsan, pag talaga wala magawa or gusto ko talaga mag-asar, I challenge the poster or yung OP, yung original poster nung kung ano man yun. So, I challenge them. Tapos, minsan kasi gusto ko lang din malaman kung one, talaga bang hindi nila alam or sinasadya nilang hindi alamin or pinapanindigan ko na lang kasi nasimulan ko na to kind of thing. Or pwede ding kaya ko to pinapanindigan or kaya ko to sinasabi kasi ito yung sinabi sa akin ni ganto na ganyan, like if it's more of like fanaticism or something more of the cult of vibes. I mean,
the easiest way to say is the cult to vibes, ganyan. Minsan kasi gusto ko talaga malaman kung saan sila nanggagaling. So, makikipag-discuss ako, tapos titingnan ko kung paano sila mag-respond. Tapos kapag alam ko na the reason why they're doing it is because panatiko sila or because talagang paninindigan nila yun kahit alam nilang mali dahil nasimulan na nila, mga asar na lang ako. Mga asar na lang ako hanggang sa tumigil na sila mag-respond o ibablock na ako, ganyan. Yun. Kasi minsan talaga pag wala ka rin magawa, nagharap ka rin ng bagay na pwedeng ma-entertain yung sarili mo. Oo. Yeah. Ayun, yun lang. I would say wala namang masama if you react for any of these reasons, no? The important thing, I guess, is to know why you are reacting, because Yes. it's also important to be aware kung ano yung mga motivation ng mga actions mo. And for me, other than correcting misinformation, I also react because I think I have a better opinion, especially kung mga, I would say, harmless naman talaga yung post. Pero gusto ko mag-react kasi sa tingin ko, hindi mas maganda yung opinion ko dito than you, no? At minsan yung sense of justice, no? Kasi sabi ko, hindi kailangan ko i-defend itong opinion na to or itong tao na to or itong topic na to because this is something na close to my heart, no? Or something na I believe in. So I'm not really correcting misinformation, but I'm telling people na hindi, may mas magandang opinion tungkol dito. Isa sa mga naalala ko na medyo nag-engage ako noon, yung mga post ng mga diploma o diskarte, yung mga ganyan. Oo. Sabi ko, bakit nyo ba pinopromote yung diskarte? Kasi para sa akin, ang daming factors. Most of those people na naging successful dahil sa diskarte, they are coming from a place of privilege minsan eh. Meron silang kapital para magnegosyo. They were able to get good education ng elementary or high school or smart yung mga tao na nasa paligid nila. Kaya nilang dumiskarte. Pero napaka-oversimplified at saka generalized yung mga statements na wag na kayong masyadong mag-aral. Di ba sila Bill Gates, sila Mark Zuckerberg, mga college dropout, so diskarte lang. Sabi ko, sobrang natitrigger ako doon na parang gusto mo ba yung doktor na gagamot sa hospital ay naging doktor dahil lang sa diskarte pero wala siyang diploma, di ba? If you think about it, ang dami-daming field of work or professionals na hindi mo magagawa yung mga bagay na yon, yung mga professions na yon, kung wala kang diploma or hindi mo pinag-aralan yung field of work. So, yan. So, para sa akin, nagiging keyboard warrior ako on that types of posts, no? Mga opinion on paano ba maging successful, etc. So, I don't think I've ever reacted sa rage bait because gusto ko lang alawin yung sarili ko. Minsan, pagdating dun sa ego and identity or I think I have a better opinion, madalas kong reaction ngayon is titingnan ko yung comment section, maghahanap ako ng kapareho ko ng opinion, tapos ilalike ko yon, tapos doon na lang ako magko-comment na I agree with you, or this is the correct take on this issue. So at least hindi ko na masyadong in-stress yung sarili ko kung paano ko i-verbalize yung opinion ko. So I also react on that way, no? Na hanap ako sino ba yung kapareho ko ng opinion dito, tapos yun na lang ilalike ko para mas maraming engagement dun sa particular reaction na gusto ko. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com.
ano ba yung motivation nila? Bakit sila nag-post nung ganon? Kasi sometimes yung rage bait talaga, it affects us. Lalo na kung pinili natin na mag-engage sa kanya. So, I think it's also important to know ano ba yung mga worth engaging in. So, ano ba yung mga motivation ng mga tao? Bakit sila nagpo-post ng rage bait? So, reasons why people post rage bait. Number one, to get attention. Tapos, to boost engagement and grow followers and to make money. Ito yung mga content creators Yan eh. yung useful siguro. Oo. Oo. Tapos, to provoke arguments for entertainment, katulad nung kaibigan ko na Ang flat galing. earther, Mm. gusto lang niya makita ko Kanina. paano For mainis yung fun. mga tao. Tapos, to push an agenda and to stay relevant. To stay relevant talaga, kawaro wala na masyadong nagre-react or nag-engage dun sa page niya or dun sa account niya. So, magpo-post ng something controversial. I guess ang pinaka dangerous dito is yung to push an agenda eh, no? Siya yung minsan ito yung sa politics or na it could be harmful to a certain sector but ginadaan niya sa rage bait para subconsciously no or indirectly implicitly ay ma-sway niya yung mga tao. May nakalimutan ko na yung tawag doon sa ganung klaseng technique, pero ang explanation niya sa akin, lalo na sa politics, no. Kunwari, 'di ba, meron kang left-leaning tsaka right-leaning Right-leaning. na opinion. So yung mga median o yung mga I would say neither too extreme, nasa gitna. Ngayon, ang gagawin nung kunwari yung right wing, magpo-post sila ng sobrang extreme na opinion na iisipin ng mga tao na yun na yung bagong right. So yung mga media o yung mga Mamumove center na magmo-move. Ah, But in reality, since rage bait or overgeneralization or something, mas mapupunta dun sa right side yung opinion ng mga dating neutral or center. Yes, Oo. So meron siyang psychology. So isa sa mga hidden agenda yon, no, na mag-post tayo na sobrang extreme para yung mga center yung mga leaning. center Neutral leaning o neutral lang, may mga opinion sila na mag-a-agree sa atin kasi feeling nila yun yung center, yun yung pinaka-center. So may ganyang mga agenda to get Maliban sa attention. mga post, ako ang Well, initial ko talaga dyan, pera eh. Kaya ang dami nakiki-join eh. Mm-mm. Parang yun yung parang for me number one reason nila talaga dyan is nagkaroon kasi ng monetization yung mga social media eh. Oo. Diba? Parang lahat na lang ng pwedeng makontent, kahit mali, kahit hindi tama, pinopost nila eh, lalo na kapag nakakainis, nakakagigil. Kasi mas maraming ang attention, kahit views lang, may pera. So, tingin ko yun yung isa sa number one or talagang reason for me. Mm-mm. Nasa sa Pinas ka pa. Oo. So ang tanong ko siguro, Panda, Tonyo, is paano naapektuhan yung impression nyo sa isang content creator na nagpo-post ng rage bait or rage bait content or engagement bait, especially kung pina-follow mo dati itong content creator na to, tapos napansin mo na napapadalas yung post niya ng mga engagement bait or rage bait. So mas forgiving ba kayo kasi alam nyo they're doing it for the money, or nata-turn off kayo, ina-unfollow nyo sila because of that? Kayo Ako, ba? May mga depende sa akin depende siya sa content eh. It's Mm-mm. not just yung pag-rage bait, pero it depends on what the content is. Kung talaga bang
kung talaga bang content to just to sow chaos, then most likely mag-unfollow ako sa ganyan. Yeah. Kasi parang, hindi ko na rin makita yung point eh. Kasi in the first place, kaya ako i-follow yung isang content creator or kaya ako pinapanood yung mga content guys because they're posting something na I can relate to and medyo nag-agree ako. Pero kung bigla kang mag-switch, bigla kang mag-change in like 180 degrees ng pananaw, ng paniniwala, ng prinsipyo, then I'll question, gano'n ka bang ka-authentic to start with? Parang sinimulan mo ba yung maayos na content para kumuha ng followers tapos nung nakuha mo na sila, para mas mapalaki audience mo, i-rage bait mo naman yung kabilang side. Diba? Na hindi nag-agree sa'yo. So, yun. It would really depend kung ano yung intent ng content creator na yun. And again, pupunta tayo kung may agenda siya at the back end eh. So, ayun. Yun lang sa akin. Matic X sa akin, rage baiter eh. Parang off kagad sa akin kapag rage baiter. Kahit sa simula pa lang. Kasi nga, siguro hindi din naman ako nag-entertain sa kanila. Hindi ko naman sila pinapansin masyado. Kasi nga, alam ko rage bait lang yung ginagawa nila. So, X na talaga kaagad. So, kung malalaman ko talaga ng sadya, lalo na. Yun nga mga hindi ko kilala na ng rage bait, hindi ko na, dead man na ako. So, pag malalaman ko pa na talagang ginagawa for clout lang yon, parang, yon, X kagad, wala. Paano kung yung content, kasi ang assumption natin pag rage bait, tayo yung nagagalit eh. What if pong yung post is, agree tayo, pero alam mo rage bait siya. Alam mo yon, parang, kunwari, mayroon nag-post na, extreme, naman siya, parang, nandun naman siya, pero i-extreme niya. Parang ganon. Kunwari, sa'yo, Tonyo, may nag-post na nursing is the best profession in the world, no? Walang kwenta yung mga doktor kung walang nurse. So, on your part, ano yun eh? Teka, pangit yun. Ano na lang, halimbawa, Pro sa'yo yun. Pro. Halimbawa, gets ko na yung analogy. Pero halimbawa sa vaccine na, hindi, mali yung mga anti-vaxxers, ganyan-ganyan. Dapat napapavaccine. Pero to the extreme yung explanation. Parang ganon. Parang towards na sa akin. Parang, wala pa mamatay kayo lahat na anti-vaxxers. Kasi extreme, di ba? So, agree yun dun sa belief mo, yung post. Pero alam mo na, nagtitrigger siya. Oo, pero siguro kung wala pa ako na-experience na ganun, pero kung meron man or may darating man, agree ako dun sa nang-rage bait, pero kakausapin ko siya na pwede mo pa rin i-explain yan ng mas mahinahon or mas maayos. Kasi ganyan yung naging strategy on HIV eh. 'Di ba? Parang ang naging strategy nung nasa punto naman regarding sa testing, nasa punto naman yung regarding the PrEP. Pero some counselors, baka may makakilala sa akin. Some posts kasi extreme din yung ginawa nila na parang agree ka doon eh, pero pwede mo iparating ng mas maayos or mahinahon nga. Kasi meron times na matatakot naman yung mga mga audience mo na sige, dapat pag di kayo nagpa-test, ganyan, nangyayari. Hindi na nga effective yung yung abstinence, ganyan. So, pwede pa rin kasi siya na in a nicer way, in a more educated level. Kasi kapag tinakot mo din yung mga tao, kahit na nasa tama ka, magiging hesitant din silang lapitan ka. Kasi feeling nila, you are judging them na kaagad. So, dapat neutral ka pa din on giving yung information. Hindi Pero kasi kung ginawa mo yon, wala mag-i-engage sa post, so walang marireach yung tao. Di ba? Yun nga. Kaya kailangan rage bait para ma-share na ma-share, mapag-usapan siya. Ma-share na papag-usapan. Pero, nasa tao kasi yun eh. Diba? Parang kahit, alam mo yun, sabi mo nga kanina, they can do their own research. Pwede naman sila magbasa. Pwede sila lumapit sa mga specialist talaga. Diba? Kaysa rather than makinig sa post. So, for me, may factor din yun nasa tao. Siguro ako yung mag-explain ng maayos dun sa post na yun. I would agree to that post, then I would explain it in a nicer way. Pero hindi ako yung mang-rage bait ng tama.
Hindi ko kaya. Mm. Hindi ko kayang mang-inis. Siguro kung may naiinis man sa akin, hindi ko sadya. Ganun lang talaga ako. Alam mo 'yon? Parang agree ako doon sa rage bait na post na 'yon na na tama naman 'yung sinasabi. Pero siguro comment ko doon in a nicer way or mas explain ko ng mas mahinahon. Pero hindi ako 'yung taong 'yon. Oo, oo. Hindi ko kaya. So mag-engage ka pa rin para at least siya Oo, magkaroon siya para ng sa ano, more views, but you will Oo. explain it dun sa tingin mo ay mas proper way Mas na sabihin proper, siya. mas educated, mas ano, Ah. may nakita akong gano'n. Naalala nga ako mga ganyan dati. Ikaw ba, Panda? Paano kung agree ka naman dun sa post, pero rage bait yung format? Would you Ano, engage? siguro depende. Minsan kasi talaga hinahanap ko lang yung intent behind the post eh. Kapag Oo. alam mo naman tamang ginagawa nila, pero kasi minsan siya strategy din siya. Kasi 'di ba sabi nga nila, negative content is still content, negative engagement is still engagement. So ang na lang dyan is isipin ko na lang ano ba ang silver lining ng post na to. May matinong purpose ba to at the end of the day? Pero ewan ko, parang minsan kasi ang hirap eh. Pwede mo siyang i-ignore, pwede mo siyang i-reshare, pwede ka mag-react. Wala, siguro nasa mood na lang din. Depende na lang din sa mood ko kung ano yung magiging ko sa topic na yan. Pero syempre ang pinaka-thought ko lang dyan kasi talaga is it gonna be harmful for the masses? Harmful in a sense na pag may nahikayat ba sila dun sa pinupunto nila, makakasama ba yun for the general public or hindi? Kasi kung makakasama siya for the general public, at the very least, or at the least I could do is to share my own 2 cents. At para magkaroon lang din ng ibang point of view or magkaroon lang din ng ibang opinion. Kasi marami naman sa comment section na nagbabasa talaga. Hindi naman lahat doon troll. So yun, gano'n na lang. Gano'n na lang yung way of thinking ko. Yeah, and the common reaction yan or common, I would say smarter na rin na response is screenshot mo yung post Yes. para hindi siya magkaroon ng further engagement. Tapos ipopost mo yung screenshot sa timeline mo with your own opinion. Di ba? So, I think that's a smarter way to engage, lalo na kung misinformation or yung intentional na talagang nag-rage bait lang or engagement bait yung post. I think that's the last thing that we can talk about. Ano ba yung tips natin on how to properly react when we see a rage bait post, no? Ano ba yung mga naisip niyo? So ako na lang muna siguro mauna. I think when we are online, kailangan talaga aware tayo sa mga ginagawa natin. Kasi there's such a thing as doom scrolling. And minsan Yes. pag nasa doom scroll mindset tayo, doon din tayo mindlessly react sa mga engagement bait and rage bait na mga post. So, I think dapat aware tayo and mas intentional tayo sa ginagawa natin online, which includes yung we have to pause, no? And probably ask yourself na worth it ba na mag-react ako dito? Is it important na mag-react ako dito? Is this something na could harm others? So I need to correct that. No? And then if ever I do engage, hindi ko sasabayan yung emotion. I'll try to be as calm and meaningful about it, na I will try to start a sensible conversation. Ngayon, if wala akong energy na mag-correct ng misinformation, sometimes I just report the post as misinformation or harmful content. And kapag meron talagang alam ko na rage baiter lang to, kasi yun yung ayoko ngayon sa mga social media, na kahit hindi mo fina-follow, lumalabas sa timeline mo. No? Ewan ko ba yung algorithm ni Facebook, Instagram, and X, no? But kapag
nakita ko na itong account na to ay ganun talaga yung content niya, block na lang para hindi na siya maka-affect sa akin. So kayo, ano yung mga tips nyo for people regarding how to react or what they should do pag may nakita silang rage bait? Ako halos same sentiments naman with what you said. Mostly I would say when you see a rage bait post or a post that you disagree with, before you respond, give it a few minutes. Like stew on the feelings that you have if it's really something that you want to share, and then balance it. Balance the way you word things. Kasi if you're gonna word it in a rage baity way din, anong kinaiba mo sa nag-post, 'di ba? So find the balance of providing facts, providing your opinion, and answering kung may misinformation ba or wala. Pero mainly kasi wag damdamin ang pairalin, kundi huminga ka muna. As feeling ko it should be a general rule din naman talaga in life na if you want to share an opinion, before you do that, always take time, breathe, and reflect if what you're gonna share or if what you're gonna do is gonna impact you or other people in a positive or a negative way. Tapos, I agree din sa sinabi mo kasi ginagawa ko rin siya. When I see posts or contents that are leaning towards misinformation, na alam mo talaga sinasadya na nila na mag-misinform at alam mo na, sorry to say, but alam mo na troll farm siya and they're just really paid to sow chaos, 'di ba, online. Pag ganyan, dinidelete ko na lang. Nire-report ko and then binablock ko. And then, another thing pala is when engaging with rage bait, check nyo din kung kailan nagawa yung account. 'Di ba? Kasi usually yung mga rage bait account na ganyan, malalaman mo kapag troll account siya, kapag binuksan mo yung account, nakita mo na konti lang yung followers, tapos pag nakita mo may commonality yung followers nung post na yon, tapos bago lang siya, tapos may specific genre lang siya or may specific content lang siya na pinupush. So yun, better report and block na lang para mawala rin siya sa algo mo. Pero hindi, minsan talaga sobrang persistent na kasi iba may mga ads na, kaya minsan yung mga may ads na account na ganyan na pupush through sila kahit i-block mo yung mga contents nung ibang creators. Anyway, so yun lang, ganun lang. Tsaka chill lang, wag nang pa-apekto. Hindi ka naman yayaman dyan. Di ba? Oo. Ikaw, Tonyo, tips? Ano lang siguro kapag nag-response ka na may giggle, na may feelings na talaga, and it would take you, sabihin natin, 3 to 5 sentences yung reply mo dun sa nakita mong post or view, you are being rage bait na talaga. Siguro yun yung isang makikita mo sa sarili mo. Diba? Yun yung isa sa mga makikita mo na you are being rage bait na doon sa post na yon. So, agree. So, kalma ka lang, no? Take a deep breath. Siguro, tip ko na din sa iba yung ginagawa ko. Nag-response naman ako doon, pero once nabasa ko na or nasabi ko na, delete, then move on. Para wala siyang hindi ko na... Yung comment mo mismo, dinidelete mo? Parang ganun? Hindi ko pinopost. Parang tinatype ko yung gusto kong sabihin. Sulat ko yung gusto kong sabihin. Oo, then delete it. Then move on. At least na nalabas mo pa rin yung giggle mo. Alam mo yun, nalabas mo pa rin yung inis mo doon sa sarili mo, 'di ba? Para pero hindi mo pinost. Pero hindi ko pinopost. At least nalabas ko. Or have someone to talk with. Sorry. Sa YouTube. Yeah? Sabihan mo yung mga tropa mo, no? Usap kayo nung post na yan, no? Ganyan. Kasi nga, okay. Imbis na ipunta mo yung rage mo dun sa tao na yon na mag-gain, 'di ba? Wag mo ibigay sa kanya yon, 'di ba? Wag mo ibigay yung rage bait feeling niya sa kanya. Kasi nga yun kaya nga siya rage bait eh. Ikaw yung pain. Ikaw yung talo kapag pinatulan mo yon. Nanalo siya. So, yun, assess mo kung gigil yung response mo and it would take 3 to 5 sentences with feelings,
you are being baited. So kalma, reassess. Kailangan ko ba replyan to o hindi na? Sige, sabihin ko na lang, then delete it. Sabihin mo lang, do not post, do not engage, move on. Siguro ganun lang sa akin. Yeah. I think napakaganda nung tip mo na siguro doon ka na lang sa GC yung magkakatropa, mag-react. Yes. No? Oo, parang may nakita akong ganito, ganyan-ganyan. Because I think important din na at least na-express mo yung rant mo. Tinype mo nga, pero hindi mo pinost. No? Or naghanap ka ng friend or tropa na marunong makinig na, pakinggan mo, gusto ko lang mag-rant dito sa nabasa ko. No? And of course, at the end of the day, minsan ang pinakamagandang response sa rage bait ay wala kang response at all. I think no response is the best response in most of the cases pagdating sa rage bait. I guess that's it. Salamat sa mga nakinig at nanood dito sa ating episode na to. At nainis. Salamat sa pakikinig. At nainis. Sana hindi sila nainis sa atin. Yes. Next time namang rage bait tayo sa post, sabi ko sa inyo gawin natin yun. Char. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.